Madali lang naman pala, basta susundin mo lang yung tamang proseso at tamang oras kung kailan ka mag-fill up nitong One Health Pass. Hello and welcome back ulit dito sa ating YouTube channel at may nagbabalik ang inyong Kuyang Kabayani na si Kuya Dave from Team Desena na pati rin sumasaludo sa lahat ng OFW saan mang sulok ng mundo. At sa video ito pag-uusapan natin mga kabayani ang bagong update dito po sa One Health Pass. Ay ipapakita ko po sa inyo yung step-by-step process at ibapaliwanag ko po sa inyo ito ng Tagalog para mas madali po nating maintindihan lahat. Ano po? At gagawin po natin siya sa mas pinakamadaling paraan para kahit po doon sa mga hindi techie o yung hindi masyadong marunong sa internet ay madali po nilang mauunawaan. Kaya mga kabayani, stay tuned, huwag mong i-skip ang video na ito para hindi mo ma-miss ang mga bawat detalye na kailangan mong i-fill up or proseso na kailangan mong gawin para makapag-register ka sa One Health Pass. First thing foremost, kailangan alam muna natin yung mga requirements para po tayo ay makapag-fill up. So sa bagong proseso po ngayon, ang step 1 na kailangan natin gawin ay kailangan natin i-attach yung result ng ating PCR test, which is nagawa po siya ng 48 hours bago po ang inyong alis doon sa bansa na inyong kinaroroonan. Or antigen test, rapid antigen test, which is ginawa po siya 24 hours bago po ang inyong lipad doon sa bansang inyong pinanggalingan. Nakakalungkot lamang po dahil marami po mga OFW ang nag-i-struggle sa pag-fill up po nitong One Health Pass na ito. Lalo na ngayon itong bagong proseso na ibinigay ng BOQ na kailangan mo siyang gawin in 3 different time of steps. Ibig sabihin magkakaibang oras na dapat gagawin mo siya. So yung una, kailangan mo ang i-attach yung iyong vaccine certificate at yung result ng iyong PCR test or antigen test at bibigyan kanila ng barcode na kagaya nito. Pangalawa naman, after mag-aantay ka ng ilang oras dahil kailangan 12 hours bago ang flight mo ay kailangan mo namang pong i-fill up itong health declaration form. Once na na-fill up mo na yan, makikita mo na dito yung QR code kung ikaw ba ay qualified sa express lane. Pero hindi pa nagtatapos dyan ha, meron pang isang proseso which is yung 4 hours to 1 hour before your departure time. Kailangan mo naman i-click itong pre-departure verification para malaman mo talaga kung ikaw ba ay fully qualified at wala ka nang iintindihin pagdating mo doon sa Pilipinas. So tara, himay-himayin natin ang bawat proseso at ipapakita ko sa inyo kung paano mag-fill up dito sa bagong updated na One Health Pass. Pero kabayani, bago tayo magpatuloy, kung bago ka lamang dito sa aking channel, please huwag mong kakalimutan i-click ang subscribe button at ang notification bell para like ang updated sa mga bagong videos pa na aking ilalabas na katulad nito. Let's start. So una po, bubuksan niyo yung mga Google browser at itatype nyo po One Health Pass. I-click nyo po dyan yung register at skip and next. Tapos po mag-fill up po tayo ng form. So i-okay lang po natin ito ng i-okay hanggang makarating po tayo dito sa next page na ito kung saan ilalagay natin kung kailan tayo lalapag sa Pilipinas, saan tayo magagaling, airport ba or seaport at anong terminal, at tayo po ay mga aircraft passenger, tapos Philippine passport holder po para sa mga OFW, at land-based po tayo, tapos lalagay natin dyan kung tayo ba ay na-vaccine ng COVID-19 vaccine at kung saang bansa tayo nagpa-vaccine. At ilalagay din po natin dyan yung vaccination card na ipipresent natin is from WHO-ICV. Ayan po. Tapos i-click po natin yung next. At ito naman po yung mga personal information lang natin. Kagaya ng pangalan, yung ating surname, middle name, yung birthday natin. At ilalagay din natin dyan yung ating address, civil status, nationality. At ito pong PhilHealth number, kung mababasa nyo po dyan, ay ilalagay po natin is N-A kung hindi po natin alam ang ating mga PhilHealth number. So ipapakita ko rin po yan sa inyo dito. Yan, pipiliin lang po natin yung bansa kung saan tayo, nationality. Ayan, tapos yung passport number natin, ilalagay din natin yung mobile number natin sa Pilipinas. Kailangan din po yan, dahil in case of emergency ay may makokontak po ang mga taga BOQ na ating mga kaanak.
Tapos importante po yung email address. Make sure yung email address na nabubuksan po ninyo, dahil dyan po isi-send yung mga susunod na process. At ilalagay po natin yung ating address dito sa baba. Ayan, continue lang po natin. Susundan lang po natin yung mga kailangan na mga kailangan na tanong. At madali lang naman po siya, At ito po, yung susunod po nitong barangay ay yung travel details po natin. Saan ka ba manggagaling? Anong flight number mo? Ilalagay mo, makikita mo yan sa ticket mo. Mahalaga rin po ilalagay natin yung ating employer name o kaya kung saan kumpanya po tayo nagtatrabaho. Are you a vacationing OFW? Yes. At ilalagay po natin yung ating mga vaccine information. Yung date po kung kailan tayo nagpa first dose, yung date kung kailan tayo nagpa second dose, at i-attach po natin or ilalagay po natin dito sa One Health Pass. May po diyan, may line po diyan kung saan pwede po kayong mag-attach ng inyong vaccine certificate. Isa po ito sa pinaka-importanting requirements para po mag-fill up tayo nitong One Health Pass na ito. At pagkatapos po nito ay dadako po tayo doon sa PCR test or yung rapid antigen test na ating ginawa. Ilalagay din po natin doon kung kailan po yung test na yon at ilalagay din po natin diyan na yes. At i-attach din po natin yung resulta. Ayan. So, kinuhaan ko po ng mas magandang picture para mas malinaw po yung pagkakabasa ng ating mga taga-BOQ. Para hindi na rin sila mahirapan. Hanggat maaari po, kuhaan natin ng malinaw na picture yung ating mga result para mas madali po nilang maunawaan. At dito naman po sa testing protocol, pipili lang po kayo ng kahit anong laboratory dyan dahil ito naman po ay hindi pa mandatory. At tapos na tayong lahat, kiklik natin yung box na yon at itatype natin yung CAPTCHA. Ngayon take note of this. Pagka-click nyo ng CAPTCHA at pagka-enter nyo, ito po yung lalabas. Bibigyan po kayo ng barcode at magsisend po sa inyong email yung next proseso na inyong gagawin. So nakalagay po dyan lahat ng mga detalye na inyong fill up. Make sure po yung email na ilalagay ninyo, email address ay tama po. Dapat po siya ay tama at nakaka-receive po at nabubuksan pa ninyo para makapunta po kayo doon sa susunod na step na kailangan nyo gawin, which is Health Declaration Checklist. Take note lamang po mga kabayani, ito pong Health Declaration Checklist ay po pwede nyo lamang po itong fill upan 12 hours bago po kayo lumipad. 12 oras bago po ang inyong flight ay saka nyo lamang po pwedeng buksan itong Health Declaration Form na ito. Kiklik nyo lamang po yan at ipi-fill up nyo na po yung mga kailangan na impormasyon doon. 12 hours nga po before my flight ay kinlik ko po itong Health Declaration Checklist. Ayan, yan po yung sinend sa aking email at dito po kayo mapupunta. Ngayon, pagka-open nyo po nito, kailangan nyo lamang pong i-type dyan yung inyong transaction number na nakalagay po doon sa ilalim ng inyong mga barcode. Kailangan din po pala natin i-type yung ating last name bago yung ating transaction number. Tapos, i-click natin yung login at mapupunta po tayo dito. Ayan, tatanungin po kayo dyan kung meron po ba kayong exposure or mga sintomas na nararamdaman in the last 14 days. I-click nyo yung yes kung meron at no kung wala. At itatanong dito sa inyo kung meron po ba kayong mga ibang mga sakit na dinaramdam. Ayan, so past 30 days, meron ba kayong naramdaman nakakaiba sa inyong katawan? Yes or no? Piliin dyan kung ano yung mga naranasan ninyo. At pagkatapos po nun, ay minsan po babalik po sa ganyan. Itatype nyo lang po uli yan at gagawin nyo lamang po yung same procedure. Ayan, tapos mag-okay na po yan. Pag nakompleto na po natin yan, flash nyo yung submit at magkakaroon na po kayo ng QR code. Ayan, tapos na po tayo sa step 2. Qualified po tayo for express lane. Ayan, yun po yung QR code. Pero hindi pa po dyan natatapos. Meron pa pong step 3 na kailangan po tayong gawin. Which is, yun nga po yung 4 hours bago po ang ating flight. Kailangan natin i-check itong pre-departure validation. Diyan po ibibigay yung pinaka-final na QR code na talaga. Yung last na talaga yon, pagka na-click natin yan. Kailangan lang may click natin yan 4 hours bago ang flight natin. So, hindi pa natin yan magagalaw ngayon. Maging po tayo, sumunod po tayo sa timing na
binigay po ng BOQ para maiwasan po natin yung mga problema. So 12 hours before the flight and 4 hours before the flight. Hello guys, so ito nga at 4 hours na lang bago yung aking flight, ano? I-check na natin ngayon kung tayo ba ay pre-qualified doon sa validation para sa ating express lane. So i-check na natin ngayon. At this point mga kabayani, ay binuksan ko ulit yung email na sinend sa akin. Yun ng BOQ, nung nakompleta ko yung step number 2, ano? At ikinlik ko po dito itong check pre-departure validation. So inopen ko po siya sa aking browser at ito po yung lumabas. Yan, check pre-qualified. Maglalagin lamang po ulit tayo. At pagkatapos po nito mga kabayani ay makikita na po natin yung ating QR code, yung final QR code. Ayan po yung itsura ng bagong QR code. So nakalagay po dyan, we are qualified for express lane, tsaka yung mga details na ating nilagay. So I hope mga kabayani ay nakatulong sa inyo itong simple video na aking ginawa. At kung sakali man na meron kayong katanungan, ay wag po kayong mahihiyang mag-comment dyan sa ating comment section sa baba. At gagawin ko po ang aking makakaya para balikan kayo as soon as possible. Maraming salamat po muli. At narito mula inyong Kuyang Kabayani na lagi nagpapaalala, laging mag-ingat, magsuot ng face mask at manalangin sa Diyos. Hanggang sa muli, paalam, God bless.